Isang top secret na dokumento ang nag-leak sa internet na nagsasaad ng sensitibong mga impormasyon mula sa US intelligence tungkol sa paano isasagawa ng Israel ang pagsalakay sa Iran bilang ganti sa ginawa nitong pagpaula ng missiles noong October 1 na malaking palaisipan sa US government kung paano ito nag-leak. Samantala, tinamaan ng drone na pinakawalan di umano mula sa Lebanon ang bahay ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu noong isang araw at walang ibang sinisisi ang Israel kundi ang Iran at sinabing sisiguraduhin nilang pagbabayaran ng Iran ang ginawa nito kung saan nagmalinis agad ang Iran at sinabing hindi raw nito inutos ang naturang pag-atake. Kahit alam naman ng lahat na sunod-sunuran lamang sa Iran ang mga proxy group na may masasamang balak laban sa Israel na malamang ay may kagagawan sa naturang pananarget. Kaya ang tanong ng marami, paano nag-leak sa publiko ang mga dokumentong ito? Nahak nga ba ang komunikasyon ng CIA at Israel dahil ano pang kumalat ang top secret sanang impormasyon? Itutuloy pa ba ng Israel ang kanilang plano laban sa Iran ngayong may ideya na ang Iran sa kanilang gagawin? Hindi kaya sinadya lamang itong i-leak upang paghandaan ng Iran ang plano ng Israel base sa mga dokumentong ito? Pero iba naman pala ang kanilang gagawin sa aktual na opensiba laban sa Iran. At ipaghihiganti nga ba ng Israel ang pag-target kay Benjamin Netanyahu sa puntong tatargetin rin nila ang Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei na marami ang nagsasabi na siyang utak ng kaguluhan sa Middle East. Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Nakakaalarma at nakapagtataka. Ito ang pahayag ng mga opisyal ng US matapos kumalat ang mga dokumentong nagsasaad ng plano ng Israel laban sa Iran na unang namataan sa messaging app na Telegram. Agad nag-conduct ng masusing investigasyon ng US, partikular ang FBI, kung paano nakalabas ang dalawang intelligence documents na di umano ay nagsasaad sa masusing paghahanda ng Israel para sa gagawing resback nito sa Iran na sinabi nilang magiging malaki, makapaminsala at masakit para sa Iran. Ang dokumento na nakita mismo ng mga major news outlet tulad ng The New York Times at The Telegraph ay naglalaman di umano ng satellite imagery at interpretasyon na inihanda ng National Geospatial Intelligence Agency ng US na kuha mismo sa US spy satellites na ginagamit rin ng CIA sa mga intelligence gathering nito laban sa Iran. Patunay lamang na malaki ang papel ng US sa plano ng Israel laban sa Islamic regime ng Iran. May marka pa itong top secret at may date na October 15 at 16 na ayon sa mga ulat ay unang kumalat sa Telegram noong Biyernes ng gabi mula sa isang account na may pangalang Middle East Observer. Ang naturang impormasyon ayon sa nakasulat sa dokumento ay para lamang sana sa mga matataas na opisyal ng tinaguriang Five Eyes allies ng mga bansang US, Canada, Australia, New Zealand at UK. Saad ng isa sa dalawang dokumento na patuloy ang paghahanda ng Israel ng mga armas at kagamitan upang gamitin laban sa Iran at ang mga covert o secret drone activities nito sa himpapawid ng Iran. Ganon din ang paghahanda ng Israeli Air Force upang gumamit ng ballistic at air-to-surface missiles para targetin ang mahalagang military assets sa loob ng Islamic Republic. Naka-highlight rin di umano sa mga naturang dokumento na walang indikasyon na gagamit ng Israel ng nuclear weapons sa pamamagitan ng Jericho-2 medium-range ballistic missiles na maaaring maghatid ng nuclear warheads papunta sa Iran. Ang statement na ito ay malinaw na indikasyon na meron talagang nuclear weapons ang Israel ayon sa mga eksperto, bagamat wala silang balak gamitin ang mga ito laban sa Iran. Matatanda ang hindi kailanman kinumpirma ng US na may nuclear arsenal ang Israel at maging ang Israel mismo ay hindi kailanman inamin, ngunit hindi rin nila itinatanggi ang pagmamayari nila ng nuclear weapons. Nakasaad rin di umano sa pangalawang dokumento ang ginawang exercise ng dalawang grupo ng Israeli Air Force planes upang i-simulate ang pagre-refuel sa ere habang papasok sa airspace ng Iran dahil malayo ang distansya sa pagitan ng Israel at Iran at ang pagkakaroon ng early warning aircraft na mag-e-escort sa papasugod na grupo ng Israeli Air Force planes sa pagkakataong rumisponde ang Iranian Air Force at sila ay salubungin. Ayon sa Telegram channel na unang nag-leak ng dokumento, base sa panayam ng mga media outlet,
sa may-ari ng account nito. Una di umanong sumulpot ang naturang mga dokumento sa isang Telegram private group na may 7,000 membro. Dagdag pa sa may-ari ng channel na wala raw silang koneksyon sa original na source ng mga dokumento na pinaniniwalaan ng US government na isang whistleblower mula sa US Department of Defense. Kaya masusi ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa US kung sino ang anonymous na taong nagpalabas ng mga dokumentong ito. Bagamat hindi rin nagpakilala sa mga taga-media ang may-ari ng Telegram account, nagsagawa sila ng sariling investigasyon at nakapag-conclude na posibleng pro-Iranian group ang nagpakalat ng dalawang papeles na ito dahil bukod sa tawag nila sa Israel na Zionist regime, ang timeline na ginamit ng naturang grupo ay base sa oras ng Tehran, Iran. Ang good news lamang para sa Israel ay hindi comprehensive o highly detailed ang mga nakasaad sa dokumento, kundi overall picture lamang ng mga plano ng IDF na ayon sa mga eksperto ay maaari namang i-revise ng Israel sa huling sandali para hindi mapaghandaan ng Iran ang kanilang opensiba. Ilang linggo nang inaabangan ng buong mundo ang magiging resback ng Israel laban sa Iran at marami ang umaasa na ibubuhos ng Israel ang kanilang lakas upang iparamdam sa Iran na nagkamali ito ng ginawa na sila ay paulanan ng missiles noong unang araw nitong Oktubre. Sa katunayan, mauugo ngayon ang panawagan ng mga Iranian mula sa iba't ibang panig ng mundo na hindi sang-ayon sa pamumuno ng Supreme Leader na si Ali Khamenei na targetin na ng Israel ang naturang leader at wakasan na ang mapang-aping rehimen nito sa Iran. Isa sa mga taong nang uudyok sa Israel na targetin si Khamenei ay ang Crown Prince ng Iran na si Reza Pahlavi. Si Pahlavi ay anak ng napatalsik noon na Shah o ruler ng Iran at nakabase na sa US dahil hindi ito makabalik sa Iran gawa ng pagiging kontra nito sa kasalukuyang rehimen ni Ali Khamenei. Ayon kay US House of Representatives Speaker Mike Johnson na na-interview ng The New York Times, lehitimo at authentic ang mga naturang nag-leak na dokumento at nakababahala di umano kung paano lumabas ang top secret na impormasyong ito. Kaya inihain na agad ng Kongreso ang pag-umpisa ng masusing investigasyon upang matukoy at maparusahan ang sinumang naglabas nito, dagdag pa ni Mike Johnson. Kumikilos na di umano ang mga personnel ng FBI kasama ang Pentagon at iba pang US intelligence agencies upang matukoy kung sino-sino ang may access dito at sino sa mga taong ito ang maaaring nag-leak ng impormasyon. Inaalam rin nila kung may iba pa bang mga dokumento na related sa pagsalakay ng Israel ang naipakalat na rin. Matatanda ang 2 taon ang nakalipas ay may nag-leak ring dokumento sa group chat platform na Discord mula sa US intelligence ukol sa plano naman ng Ukraine na salakayin ang loob ng Russia na naging pinakamalaking information breach sa US intelligence nung panahong yon. Isang 21 anyos sa sundalo sa US ang napatunayang naglabas ng naturang dokumento at siya ay pinurusahan dito. Habang ongoing pa ang investigasyon ay hindi pa rin malinaw kung paano na isapubliko ang mga dokumentong ito at kung ito ba ay nahack o sinadyang i-leak. Naka-high alert ngayon ng US laban sa mga Iranian hacker na ayon sa US Intelligence Agency ay noong Agosto lamang ay nakapag-hack ng mga dokumento ukol sa kampanya sa eleksyon ni Donald Trump na base sa dati niyang termino bilang Pangulo ng US ay matinding kaaway ng Iran. Sa katunayan ay nagbitiw si Trump ng salita sa isang kampanya na hindi sana maglalakas ng loob ang Iran na paulanan ng missiles ang Israel kung siya pa rin ang Pangulo ng Amerika ngayon at hindi si Joe Biden. Sa theory naman na sinadya ang pag-leak ng naturang dokumento upang lituhin ang Iran, hindi nagbigay ng konkretong sagot ang mga opisyal ng US ukol dito at sinabing ongoing pa ang investigasyon at magbibigay sila ng update sa mga susunod na araw. Sa kabilang banda naman, tinamaan ng drone ang bahay ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa seaside town ng Caesarea, Israel. Kaya malaking bahagi nito ang nasira. Mabuti na lamang at wala di umano sa bahay ang Prime Minister at ang asawa nito at wala ring ibang taong nadamay sa paligid na kabahayan. Ayon sa ulat, 3 drones di umano ang pinakawalan na pinaniniwala ang galing sa Hezbollah mula Lebanon. Subalit na intercept ang 2 nito at ang isa ay tumama sa bahay ng Israeli leader. Matapos ang insidente ay sinabi ni Netanyahu na ang pag-target sa kanyang bahay ay malinaw na pagtatangka sa buhay niya at ng kanyang asawa na malamang ay utos ng Iran. Ito raw ay napakalaking pagkakamali at sisiguraduhin niyang pagsisisihan ng Iran ang pangyayaring ito. May gagawin raw ang Israel upang pagbayarin ang sinumang nagplano nito, sambit pa ng Israeli leader. Habang nakapanayam ng isang media outlet
sa kanyang paglalakad sa isang parke sa loob ng Israel. Ginamitan di umano ng mga maliliit na drone na mahirap ma-detect ng air defense system ng Israel ang pag-target sa bahay ni Netanyahu at sinabayan pa ng maraming missiles kaya nakalusot ang iba nito. Bukod sa bahay ni Netanyahu, tumama ang ibang missiles sa isang farmland malapit sa Israeli-Lebanon border na ikinasawi ng isang 50 anyos na Israeling magsasaka. Nangyari ang pananarget na ito matapos magbitiw ng statement ang Hezbollah na umpisa na raw ito ng panibago at mas matinding yugto ng pakikipaglaban nila laban sa Israel matapos na lalong pinaigting ng Israel ang ground invasion at airstrike sa mga Hezbollah military infrastructure sa loob ng Lebanon. Ayon pa sa Hezbollah, asahan ng Israel ang mas matinding missile at drone attacks na kanilang gagawin, lalo na't matapos makumpirma na isang mataas na opisyal na naman ng grupo ang nadali ng Israel sa isang airstrike. Sina si Rashid, na deputy commander ng grupo, ay na-pinpoint ang lokasyon ng isang linggo kaya agad siyang tinarget ng Israeli Air Force sa isang bayan ng Lebanon. Ang masaklap, may mga nadamay ring 5 sibilyan pati na ang mayor ng naturang bayan. Matapos kumalat ang balita na tinarget ang bahay ni Netanyahu, agad naglabas ng pahayag ang Iran na hindi nila inutos ang naturang pag-target sa Israeli leader at sariling desisyon di umano ito ng sinumang grupo na gumawa nito. Subalit hindi naniniwala ang Israel sa paliwanag na ito at binalaan ng Iran na hintayin lang nila ang gagawin ng Israel laban sa kanila. Wala ring statement na binitawan ng Hezbollah bilang pag-amin na sila ang may pakana sa naturang pag-atake. Sa totoo lang, ayon sa mga eksperto, bukod sa paghuhugas ng kamay sa pananarget kay Netanyahu, may ilang mga senyalis na di umano ay may nervyos rin ang Iran sa gagawin sa kanila ng Israel. Isa na rito ang panawagan nila sa UN kamakailan lamang na makialam na upang mapababa ang tensyon sa gitnang silangan. Ganon din ang panawagan nila sa Saudi at sa ibang Middle Eastern countries na armahan ng mga Palestino at ipagtanggol ito laban sa Israel. Ayon sa mensahe ng kanilang foreign minister noong isang linggo sa Saudi, ay gumawa ito ng hakbang upang tulungan ang kanilang mga Muslim brothers sa pananalo't di umano ng Israel. Bagamat kinukundina ng Saudi ang pamubomba ng Israel sa Gaza at Lebanon, tila hindi naman ito handang sumaklolo sa Iran sa anumang paraan dahil maging ang Saudi mismo ay may mahabang kasaysayan ng hindi pagkakaunawaan sa Iran. Sa katunayan, ang numero 1 dahilan kung bakit nagpapalakas ng militar ang Saudi ay ang paglakas ng impluwensya ng Iran sa Middle East at ang pagsuporta nito sa maraming proxy groups. Nakatunayan nga ay isa rito, partikular na ang mga Houthis ay minsan ang tumarget sa paliparan ng Riyadh noong 2021. Kaya nag-conduct ang Saudi Air Force ng pambobomba sa mga Houthi facilities noong taon ding yon. Hindi lang Saudi kundi ang ibang Middle Eastern countries din ay inaakusahan ng Iran ng pagiging sanhi ng kaguluhan sa Middle East. Kaya malabong tulungan sila ng mga ito laban sa Israel ayon sa mga eksperto. Puwera na lamang sa mga bansang kilalang kakampi nila tulad ng Syria, Yemen at Iraq na dominated ng mga grupong nakikinabang sa supply ng Iran ng salapi at armas ayon sa mga taong dalubhasa sa Middle East crisis. Ang pagkalat ng mga top secret na dokumento at ang impormasyon na laman ito ay nagsisilbing warning sa Iran na talagang seryoso ang Israel na gumante. At kapag kasaysayan mismo ang pagbabasihan natin sa kakayahan ng Israel na mag-conduct ng mga mahihirap at malalaking operasyon, ay talaga namang may dahilan upang kabahan ng Iran, lalo na't alam naman ng mundo na suportado sila ng US. Ilang beses ng tagumpay na nag-conduct ng operasyon ng Israeli Air Force sa loob ng ibang bansa, tulad na lamang sa pag-target nila sa nuclear plant noon ni Saddam Hussein sa loob ng Iraq. At ganun din ang ginawa nila sa Syria sa isang nuclear project na kasama ang North Korea. Kaya walang dudang gagamitin ng Israel ang kanilang pambatong Air Force laban sa Iran, bukod pa sa mga top secret nilang hypersonic missile na kayang maghatid ng daan-daang kilo ng pampasabog sa anumang target sa loob ng Iran. Sa ngayon, armado ang Israeli Air Force ng makabagong fighter jets tulad ng 66 na F-15s, 175 na F-16s at ang pinakamatindi nilang aerial arsenal ay ang 39 nitong F-35 stealth fighter planes na paniguradong kakain ng alikabok ang Iranian Air Force ayon sa mga eksperto pagdating sa air-to-air combat at maging sa paglalaglag ng mga bunker-busting bombs na maaaring gamitin ng Israel laban sa mga underground military at nuclear facility ng Iran. Ito di umano ang ginamit na eroplano sa paglaglag ng bombang tumapos ng buhay ni Hassan Nasrallah, ang Hezbollah leader na pinatay ng Israel habang nasa Hezbollah headquarters sa pusod ng Lebanon. At malamang, ang dalawang grupo ng mga eroplano na nabanggit sa nag-leak na dokumento ay walang iba kundi mga F-35
na may bitbit na malalakas na bomba upang ihatid sa pusod ng Iran, na may escort na grupo rin ng mga F-16s na siyang makikipagbakbakan sa papalag na Iranian Air Force kapag nagkataon. Kaya malamang ay masinsina na rin naman ang paghahanda ng Iran ngayon sa napipintong opensiba ng Israel. Kung kailan ito gagawin ng Israel, kung anong paraan, at kung ano at sino ang kanilang tatargetin, ay tanging sila lang ang nakakaalam. At sa tingin ng mga eksperto, maliit na bagay lamang ang nangyaring pag-leak ng mga dokumentong ito dahil sa pagiging creative at maparaan ng Israel pagdating sa pagsupil ng kanilang mga kalaban saan mang panig ng mundo. Kaya abangan uli natin ang mga susunod na update sa mga darating na araw. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.